Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalig ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan, Biblia o kuro-kuro? Isa pong masayang pagbati ang aming pinapaabot sa lahat po ng laging sumusubaybay sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa may kalahating oras na pagtalakay. Ako po kapatid na Orly de Guzman, muli po nating mga kasamang kapatid na Christian Cruz. Salamat po kapatid na Orly. Mga kaibigan, welcome po sa programang ito. Ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga tao na walang interes sa relihiyon o wala silang pagsisikap na hanapin ang tamang relihiyon ay dahil sa kanilang paniniwala, kapatid na Christian, na komo lahat ng tao'y nilalang ng ating Panginoon Diyos, ang lahat ng tao'y kabilang sa kanyang mga anak at magmamana ng kanyang mga ipinangako, lahat ay makakarating doon sa kaligtasang hinahangad ng lahat ng tao. Yan po dahilan kaya marami po ang nagkaroon ng maling paniniwala na kahit saang relihiyon daw po sila kabilang, ang mahalaga daw po ay nakapagsasagawa sila ng paglilingkod sa Panginoon Diyos, ay tinatanggap na raw po ng Panginoong Diyos dahil nga daw po kinikilala sila ng Panginoong Diyos na Kanya. Kaya yun ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Opo. Nasa Biblia ba ang paniniwala na komo lahat ay nilalang ng Diyos ay sa Diyos na ang lahat ng tao? O kaya yun nakabatay lang sa kuro-kuro o sa opinyon ng mga tao? Kaya ang ating dapat na sangguniin ay ang Biblia na siyang ginagawa sa mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Opo. Totoo bang sinasabi ng marami na lahat ng tao ay sa Diyos dahil sa lahat daw nilikha ng ating Panginoon Diyos? Hayaan po nating Biblia ang sumagot. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, dito po sa Deuteronomio 10:14 hanggang 15. Pakinggan po ninyo, ganito ang ating mababasa. Ang lahat ng bagay ay sa Panginoon na iyong Diyos. Hindi lamang ang daigdig at ang lahat ng bagay sa ibabaw nito, kundi maging ang langit at ang kataas-taasang mga langit. Gayon may inibig ng Panginoon ang iyong mga ninuno at ninais niya sila na maging Kanya. Kaya hinirang niya sila at ang kanilang lahi sa halip na ang alinmang ibang bansa. At sa araw na ito, ikaw pa rin ang Kanyang bayan. Maliwanag po sa binasa nating talata na ang lahat po ng bagay ay sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po ang daigdig at ang lahat ng bagay na narito, kundi ayon pa po sa ating binasa, maging ang langit at ang kataas-taasang langit. Subalit meron tayong gustong ipapansin diyan sa mga talata na binasa natin At sapagkat dito ay mapatutunayan na mali yung kuro-kuro ng marami na lahat ng tao ay sa ating Panginoon Diyos. Ano yung sinasabi diyan sa ating binasa? Nais po nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay yung binabanggit po na may sinasabi pong inibig o minahal ng Panginoon Diyos at ninais niyang maging Kanya. Sino ba yung binabanggit niya na inibig ng Diyos o minahal niya at ninais ng Diyos na maging Kanya o mapabilang sa mga tao na pinaglalaanan niya ng Kanyang mga biyaya at mga pangako? Niliwanag din po sa Biblia, sila ang mga hinirang ng Panginoong Diyos para maging Kanyang bayan. Sa makatwid, bagaman ang lahat po ng bagay ay nilalang po ng ating Panginoon Diyos. Subalit, ang mga taong sa Diyos, kabilang sa mga kinikilala po ng Diyos na Kanyang mga hinirang at nasa loob ng bayan ng Diyos. At bukod sa sila ay kinikilala ng Diyos na Kanyang mga hinirang, kapatid na Christian, ano ang pagtuturing ng Diyos sa mga tao na kabilang sa Kanyang bayan? Pakinggan po natin ang itinuturo po dito naman sa unang Juan sa 5:19. Pakinggan po ninyo mga kaibigan at ganito po ang nakasulat. Alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos at ang lahat ng nalalabi pa sa daigdig sa paligid natin ay nasa ilalim ng kapangyarihan at kontrol ni Satanas. Ang pagtuturing po ng Panginoong Diyos sa kanyang mga hinirang o sa mga taong nasa loob ng bayan ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Paano yung mga hindi kabilang sa bayan ng Diyos? Anong sinasabi sa kanila ng Biblia? Ayon po sa ating binasa, sila ay nasa ilalim
ng kapangyarihan at kontrol ni Satanas. At yan ay hindi natin inimbentong aral. Maaring iba po ang dating sa inyo sapagkat baka iba sa dati nilang paniniwala. Opo. Kasi nga ang dating paniniwala ng marami o ang paniniwala ng marami, lahat ay sa Diyos eh. Opo. Pero sa binasa natin, may mga tao, pagka hindi hinirang ng Diyos, nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. Eh di hindi po sa Panginoon Diyos yun. Hindi mga anak ng Diyos yun, hindi kabilang sa kanyang bayan. Kasi nasa kontrol ng kaaway o kalaban ng ating Panginoon Diyos. Opo. Kaya masamang mamalagi ang tao sa isipan na pare-parehong sa Diyos ang lahat ng tao eh. Opo. Hindi na siya magsisikap na mapabilang sa mga anak ng Diyos eh. Opo. Mapabilang sa kanyang bayan. Eh pagka ganon, pagka mali ang pasya po ng tao, eh doon siya mapapabilang sa mga tao na nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. Eh sino ang tinityak ng Biblia ng mga tao na pinaglalaanan ng Diyos ng kanyang pag-ibig? Karagdagang impormasyon to sa ating mga taga-subaybay. Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang nakasulat po dito po sa Roma sa 5:8 hanggang 9. Ganito ang atin pong mababasa. Subalit ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ang Mesiyas, siyang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat, pinawalang sala, ginawang matwid, at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos? Ang mga iniibig po ng ating Panginoon Diyos na siyang kabilang sa kanya pong mga hinirang, sila po ang mga tao na pinakikilala po dito sa binasang talata na inaring dapat, pinawalang sala, ginawang matwid, at dinala sa tunay na kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. At bukod dyan, kapatid na Christian, ano ang tinitiyak ng Biblia doon sa mga tao na naging dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Palibasa nga, sila ang nakadama ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Nakatitiyak po sila ng kaligtasan. Kaya ang sabi, gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos? Teka, baka nag-iisip ang ating mga taga-subaybay, bakit may binabanggit dyan na yung mga naging dahilan ng kamatayan ni Kristo ay dinala sa tunay na kaugnayan sa ating Panginoon Diyos, sa isang magandang kaugnayan o relasyon sa ating Panginoon Diyos? Eh hindi nga ba lahat naman ng tao ay nilalang ng ating Panginoon Diyos? Bakit kailangan pang ang tao ay madala sa tunay na kaugnayan sa ating Panginoon Diyos? Sapagkat nasira po ang magandang kaugnayan ng tao sa Panginoon Diyos dahil po sa kasalanan. Yan ang pinatutunayan po, mga kaibigan, dito po sa Isayas sa 59:1 hanggang 2. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ito po ang hindi alam ng maraming tao na dahil po sa nagawang kasalanan ng tao, ang tao po ay nahiwalay sa ating Panginoon Diyos. At kahit pa tumawag sila ng tumawag, kahit maglingkod ng maglingkod, kahit pa sabihin may mga pagpupuri daw sa Diyos, eh, hindi sila pinakikinggan. Opo. Hindi dahil sa hindi nakakarinig ang Diyos. Dinig niya yun, pero hindi tinatanggap ang alinmang paglilingkod ng tao na hiwalay po sa Kanya. At hindi maliligtas ang tao Opo. pagka namalaging hiwalay sa ating Panginoon Diyos. At bukod dyan sa masamang o masaklap na kalagayang iyan na kinahulugan ng mga taong nagkasala, ano na ang naging pagtuturing ng ating Panginoon Diyos sa mga taong nahiwalay sa Kanya dahil sa pagkakasala? Pakinggan po natin ang nakasulat po, mga kaibigan, sa Kolosas sa 1:21. Ganito po ang atin pong mababasa. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip
sa inyong mga gawang masasama. Bukod po sa ang tao'y nahiwalay dahil po sa kasalanan, ang tao po ay itinuring pa ng Panginoong Diyos na kanyang kaaway. Kaya ba sila naging kaaway dahil sa ipinanganak na silang ganon? Kasi merong ganon paniniwala na pagkapanganak pa lang daw ng tao, kung ano yung guhit ng palad, yun na yun. Ha? Kaya meron silang sinasabing kasalanang namamana, nakamana ng kasalanan, kaya ipinanganak na hiwalay sa Diyos. Pero diyan sa ating binasa, bakit may mga taong nahiwalay at naging kaaway ng Panginoon Diyos? Niliwanag din po sa binasang talata na ang sabi, kayo mga naging kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Kaya dahil po sa ginawa ng tao na masama, nagkasala siya, kaya po siya naging kaaway ng Diyos. Hindi dahil sa yung magulang o yung ninuno ang kaaway, kaya ipinanganak siyang kaaway na agad. Hindi Opo, ganon. hindi ho. Kundi nang lumabag ang tao sa utos po ng Diyos, nagkasala siya, nahiwalay, at naging kaaway siya ng Panginoon Diyos. Maliligtas ba, kapatid na Christian, pagka namalagi ang tao na hiwalay at kaaway ng ating Panginoon Diyos? Hindi po. Ang katunayan, mga kaibigan, pakinggan po ninyo, dito po sa Ebreo, sa Gis 27, ganito po ang atin pong maliwanag na mababasa. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Natitiyak po nating hindi maliligtas ang mga itinuturing ng Panginoong Diyos na kanyang mga kaaway sapagkat ang mga kaaway ayon po sa binasa natin ay lalamunin ng apoy sa araw po ng paghuhukom. Pero ito tanong, wala na bang pag-asa ang tao na makaalis sa ganyang masamang sitwasyon? Baka may nag-iisip na ang tao'y ginawang mahina nagkakasala. Pagka nagkasala, mahuhulog sa pagiging kaaway ng ating Panginoon Diyos at nakatalagang ibulit sa dagat-dagatang apoy. Wala na bang ibinibigay na tsansa ang ating Panginoon Diyos? Paano mangyayaring ang Diyos ay pag-ibig? Kung ang taong nagkasali, dire-diretso pala sa walang hanggang kapahamakan pagdating ng araw ng paghuhukom. May tsansa pa rin po kung nasusundan po ng ating mga taga-subaybay yung ating pagtalakay. Kanina po binanggit sa Roma 5:8 hanggang 9 na kailangan ang tao ay mapawalang sala, magkaroon ng madalas sa tunay na kaugnayan sa Panginoon Diyos at matatanggap po ng tao yun kung siya po ay makakabilang sa mga tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo. Sasampalataya lang ba sa Panginoong Hesukristo ay nasakop na ng kanyang pagtubos o kaya ay ipapahayag lang, kikilalanin niya lang na mahalaga ang dugo ni Kristo, ay nasakop na siya ng pagtubos, napatawad sa kasalanan, napawalang sala at magtatamo na ng kaligtasan? Hindi po sapat yun. Kailangan po ay makabilang siya sa iglesyang tinubos ng dugo ni Kristo. Kung alin po yon, mga kaibigan, pakinggan po ninyo sa Gawa sa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinubos po ng dugo ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, para po ang tao ay tanggapin niya yun pong mga biyayang dulot ng katubusan, kailangan niya makabilang sa loob ng iglesia ni Kristo. Sapagkat ang iglesia ni Kristo po ay sa Biblia, tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito kayo ng tanong, nasolusyonan ba ng katubusan yung naging mabigat na problema ng tao nang siya magkasala? Opo. Nahiwalay, naging kaaway, nawala Opo. sa pagiging anak ng Diyos at sinintensyahan pa ng walang hanggang kaparusahan? Opo, nasolusyonan po. Balikan po natin ito pong nakasulat sa Roma 5:8 hanggang 9. Pakinggan po ninyo mga kaibigan at ganito po ang mababasa. Subalit ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ng kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ang Mesyas, siyang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga yayamang tayo ngayon ay inaring dapat, pinawalang sala, ginawang matuwid, at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos? Talagang
nasolusyonan po, kapatid na Orly, ang naging suliranin po ng tao, bunga po ng nagawa niyang kasalanan. Dahil nga po sa kasalanan, ang tao'y nahiwalay at naging kaaway po ng Panginoong Diyos. At hinatulan ng walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Opo, pero kapag ka ang tao po ay natubos ng dugo ni Kristo, ang sabi po, siya ay inaring dapat na pinawalang sala at ginawang matuwid at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos. Nasolusyonan yung maraming problema. Opo. 'Di ba? Kasi ang tao nga ay nahulog nga sa isang miserableng kalagayan, bunga ng kasalanan. Pero lahat ng ini nasolusyonan mula Opo. nang ang tao ay masakop ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sinasabing ang kaaway ay ibubulid sa walang hanggang kaparusahan, lalamunin ng apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Yung ba ay nasolusyonan din nang ang tao ay matubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Opo, ayon po sa binasa natin, gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos. Kaya pagdating po ng araw ng paghuhukom, ang mga natubos, mga nakinabang sa dugo ni Kristo, Iglesia ni Cristo. opo, ay nakatitiyak po na maliligtas. Kaya ang bayan ng Diyos sa panahong Kristiyano na nakadama po ng malaking pag-ibig ng ating Panginoon Diyos Opo. ay ang Iglesia ni Cristo. Hindi po namin ito kuro-kuro, ito po ay pinatutunayan ng Biblia na binasa po natin kanina. Gaano kahalaga, karagdagang kaalaman pa rin, gaano kahalaga, kapatid na Christian, na tayo ay kilalanin ng Diyos na kabilang sa kanyang bayan, bayang kanyang hinirang. Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang nakasulat po. Dito po sa Roma 9:4, ganito po ang atin pong mababasa. Sila ay bayan ng Diyos. Ginawa niya silang kanyang mga anak at inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa kanila. Nakipagtipan siya sa kanila at ibinigay niya sa kanila ang batas. Nasa kanila ang tunay na pagsamba, tinanggap nila ang mga pangako ng Diyos. Kapatid na Orly, napakahalaga po na makabilang sa bayan ng Diyos sapagkat ang katangian po ng bayan ng Diyos, ayon sa binasa natin, pagka ang tao'y nasa bayan ng Diyos, kinikilala po sila na mga anak ng Diyos. Hindi lang po yun. Ang sabi pa, nakipagtipan ang Diyos sa kanila, ibinigay sa kanila ang batas, nasa kanila ang tunay na pagsamba at tinanggap nila ang mga pangako ng Diyos. Kaya nga ang tao ay umaanib sa relihiyon Opo. Gustong makapaglingkod sa Diyos, Opo. makasamba sa Diyos. Pero ang tunay pong pagsamba, magagawa po ng tao sa loob ng bayan ng Diyos. Opo. Hindi po sa kahit anong relihiyon. Paano kung nasa labas ng bayan ng Diyos? May pagsamba raw para sa Diyos, may sakripisyo, may pamumuhunan, may pagtitiis sa kanilang ginagawang pagsamba. Ano ang sagot ng Biblia sa pagsamba ng mga hindi naman kabilang sa bayan ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan po natin ang nakasulat po, mga kaibigan, sa Mateo 15:9. Ganito po ang atin pong mababasa. Ang pagsamba na iniaalay nila sa akin ay walang kabuluhan, sapagkat ang itinuturo nila bilang katotohanan ay ginawang mga tuntuning itinakda lamang ng mga tao sa halip na ang mga batas na ibinigay ko sa kanila. Kapag ka po ang pagsamba na isinasagawa ng tao'y sa labas ng bayan ng Diyos, natitiyak po natin yun ay pagsambang walang kabuluhan. Yan ba yung opinion natin? Kuro-kuro ba natin yan, kapatid ng Christian? Hindi po, kundi binasa po natin sa Biblia na ang sabi po doon, ang pagsamba na iniaalay sa Diyos ay walaan niyang kabuluhan sapagkat ang itinuturo nilang katotohanan ay ginawang mga tuntuning itinakda lamang ng mga tao sa halip na mga batas na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kasi ang tamang pagsamba, yung tunay na pagsamba, ang salalayan, ang saligan, batas ng Diyos. Opo. Ito sa binasa natin sa Roma 9:4, yung batas ng Diyos Ibinigay ay ibinigay sa bayan ng Diyos. Opo. Kaya pag hindi bayan ng Diyos, hindi ho batas ng Diyos ang nasusunod. Ano kanilang sinusunod batay sa talatang binasa natin? Ang sinusunod po nila ay yung mga ginawang mga tuntunin na itinakda lamang ng mga tao. Aral ng tao. Kaya mali ho yung pagsamba Hindi tunay. Di sayang. Hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi po nakaluluwalhati sa Kanya. Nakagagalit pa nga sa Kanya. Kasi Totoo nga, po.
ang dapat pong paglingkuran ang Diyos, ang batayan, di aral ng Diyos, yung kagustuhan niya. Pagka yung gusto ng tao, paglilingkod sa tao yun, hindi Opo. paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At doon sa ating pinasa, pati pangako ng Diyos nakalaan doon sa kanyang bayan Opo. Ano pinakamahalagang pangako na nakalaan sa bayan ng Diyos na sa panahong Kristiyano ay ang Iglesia ni Kristo? Pakinggan po natin mga kaibigan ang nakasulat po sa Isaias 65:17 hanggang 19. Ganito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat ng kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng dalisay na kasiyahan. Ako'y magagalak sa Jerusalem. Masisiyahan sa aking bayan. Wala ng mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Ito po ang ipinangako ng ating Panginoong Diyos na tatanggapin ng mga taong kabilang sa kanyang bayan. Ito pong binabanggit na nilikha ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. Ano katangian ng buhay at pamumuhay diyan sa bagong langit na may bagong lupa na sa ibang talata ay bayang banal, Opo. bagong Jerusalem? Ayon po sa binasa natin, narito po ang lubos na kagalakan, dalisay na kasiyahan, at doon ay wala na anyang ingay ng pagluha sa lungsod, walang mga pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Gusto ng lahat makarating diyan. Opo. Sapagkat nariyan po ang perpektong buhay, buhay na malwalhati, sa piling po ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Pero makararating po diyan, mga kabilang sa bayan ng Diyos, mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa panahong Kristiyano, ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, ang bayan po ng Diyos sa panahong Kristiyano ay ang Iglesia ni Kristo. Dito po natin magagawa ang tunay na pagsamba na nakalulugod at nakalulwalhati po sa ating Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po nakatulong kami sa inyo, nakapagbigay inspirasyon po sa inyo ang mga talata po ng Biblia na amin pong binasa sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po Opo. sa muling pagkasangkapan sa palatuntunang ito. Opo. Sana po malaking aming naitulong sa mga naghahanap ng katotohanan, Amen. sa mga nagsusuri, naway magabayan po sila ng iyong mga salita Amen. para magkasama-sama kami sa tunay na pagsamba at paglilingkod po sa iyo Opo. at sa pagmamana ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pag-anib at pamamalagi sa iyong iglesia. Amen. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang programang ito. Amen. Mamalaging kasangkapan mo upang marami pang mga tao ang makaunawa at maging kaanib sa iyong iglesia. Amen. Ama naming Diyos, hinihiling po namin sa iyo, basbasa mo po ang iyong bayan sa mga huling araw. Opo. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Nawa ay nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang palagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.